Sa isang biglang pag-atake, naglabas ng saloobin si Vice President Sara Duterte tungkol sa di umano'y pagkakaunawaan sa pagitan ng kaniyang ama na si former President Rodrigo Duterte at ng First Lady na si Liza Marcos. Sa kaniyang pahayag, inamin ni VP Sara na nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan sa pamilya, partikular na sa relasyon ng kaniyang ama at ni Liza Marcos, asawa ng kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Ipinahayag din ni VP Sara ang kaniyang pagsuporta kay Liza Marcos sa gitna ng lumalalang tensyon sa kanilang pamilya. Samantala, nagulat naman ang marami nang mag-file ng hiwalayan si Bongbong Marcos laban sa kaniyang asawa ni si First Lady Liza. Ayon sa mga pinagmumulan, ang desisyon ay nagmula sa matagal ng hindi pagkakaintindihan at hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Tinukoy din ng mga kritiko ang posibleng implikasyon nito sa politika, lalo't at nagpapakita ng hiwalayan sa gitna ng mga Marcos at Duterte ang magiging malaking epekto sa hinaharap ng politika sa bansa. Sa kabila ng mga kontrobersiya, nananatili pa rin tahimik si First Lady Liza Marcos ukol sa mga nangyayari. Gayunpaman, patuloy ang pag-uusap at pagmumuni-muni sa publiko hinggil sa mga pangyayaring ito na hindi lamang bumagababag sa mga pribadong buhay ng pamilyang Duterte at Marcos, kundi maaaring magkaroon ng malaking epekto sa larangan ng politika sa bansa. Walito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hat, ready, play. Inday Sara, pasok. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang nga angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Ayan, so nagsalita na nga. Efren de la Cruz, good afternoon po sa inyo. So, sabi po ni VP Sara, no? Unang-una, magkokomentaryo ako ha. VP Sara, you are so beautiful. Ang ganda-ganda mo po. Physically, yung mukha ni VP Sara is super maganda. Kaya ba siguro sa sobrang ganda mo, nai-insecure yung iba dyan? Nagsiselos yung iba dyan? Kasi, bakit ka naman kasi Vice President, sobrang ganda mo? Yan kasi, yan ang mahirap sa iyo, VP Sara eh. Sa sobrang ganda mo, ayan tuloy, may nagsiselos? Unang-una, sabi ni VP Sara na si First Lady Liza Araneta Marcos ay may karapatan naman sa freedom of expression. Lahat tayo, meron tayong karapatan para magsabi kung ano yung saloobin mo. Ibig sabihin, sa madaling salita, si Vice President Sara Duterte, she understands bakit si FL Liza ay nagkaganon. Okay?
So, karapatan niya yan. Yan ang sabi ni VP Sara. Okay lang yan. Walang problema. Karapatan niya yan. Ngunit, dapat subalit, itong usapin na ito ay hindi ito maganda kapag isa publiko natin. Yan nga ang sabi ni VP Sara na i-private na lang ang kung ano man ang problema nila kay VP Sara at ni F. Eliza. VP Sara, ang plano niya, no, the way ko binasa ang kanyang speech, i-solve niya ito privately with PBBM. Okay? I don't know. Hindi ko alam kung magsasorry ba siya. Wala naman siyang dapat i-sorry, di ba? So, he will solve this one privately. Kasi yan nga ang sabi niya. Hindi ito ang main issue ng Pilipinas. Okay? Kung may away man si VP Sara at si F. Eliza tungkol doon sa bangag-bangag na yan, hayaan nyo na yan. Parang nananawagan si VP Sara na ang unahin natin ang mga problema ng Pilipinas. Hayaan na si VP Sara na mag-solve dyan sa issue ng relasyon ni F. Eliza at sa kanya, no? So, for sure, dahil dito sa mga pangyayari, kakausapin ni VP Sara itong si PBBM, which is very good. Yung speech ni VP Sara was very professional. Okay? Hindi siya rumesbak siya, no? Nag-reply siya, pero pinaalam niya sa taong bayan kung ano yung gagawin niya. Hindi kagaya ni F. Eliza na parang ang datingan kasi yung interview is the way na pagka-answer ni F. Eliza is parang hindi professional. Parang chismis ba? Parang away ng mga kaklase, away ng kapitbahay. Yun ang datingan kay F. Eliza eh. Pero itong kay VP Sara, I was very proud of her na nakinig dahil nga she handles it very professionally. Kinonsider niya talaga na he is a government official. She is the second highest ranking official sa Pilipinas. Tama yung sinabi niya na we will do this privately. Kakausapin si PBBM in private tungkol dito. Kasi kung ano man ang away nila, wala namang kinalaman ang taong bayan dyan. Di ba? Which is true. Kung magkaaway man sila, hindi aasenso ang ating bansa. Hindi masosolve ang ating problema. Kung magkaayos man silang dalawa, si F. Eliza at si VP Sara, hindi pa rin maayos ang ating problema. Hindi pa rin yung mga pangunahing priority natin sa bansa, mga problema, hindi yan maaayos. Okay? So it goes both ways. Wala. It's nothing relevant to the Philippines. Okay? Sa bansang Pilipinas. Kahit mag-away sila ng mag-away dyan, walang paki tayo dyan. Dahil at the end of the day, ang uunahin natin yung realidad kung ano na yung nararamdaman ng taong bayan sa administrasyon na ito. Minention ni VP Sara na meron tayong problema sa kuryente at tubig. May problema tayo sa pagsugpo ng bawal na gamot. Okay? Yung mga tumataas na mga bilihin, yun ang mga, as far as I can remember, na nabanggit ni VP Sara na yun ang ating unahin, which is true. They are voted, itong si VP Sara at si PBBM, binoto yan ng taong bayan para makatulong sa atin. Para uunlad ang ating bansa by solving the basic and problems of the Philippines. Yung mga nabanggit niya. Okay? So yun ang importante. So, nananawagan si VP Sara
na wag na nating palakihin itong issue na ito, kundi tututukan natin ang totoong problema natin. Okay? So, para sa akin, sampal ito sa mga tanso vloggers, sampal ito sa mga bashers ni VP Sara, sampal ito kay F. Eliza. Ha? Alam nyo ba kung bakit? Dahil buong akala nila, re-risk back si VP Sara ng makipag-away kay F. Eliza. Sabi pa nga ng ibang mga tanso vloggers, awayan ito na mga babae. Pero, hindi kayo pinatulan ni VP Sara. Sabi nga ni Rogelio Ridona, education, breeding, and respect for others prevail on conscious minds. Nice move. Diba? So, maganda itong ginagawa ni VP Sara na ito. Okay? Yan naman talaga ang dapat uunahin. Yung problema ng Pilipinas. Anong paki natin dito? Walang makukuha, walang benefit na makukuha ang taong bayan sa away nila ni F. Eliza at ni VP Sara. Kahit magkaayos sila o kahit man magkaaway sila, walang mangyari. 'Di ba? Kung hindi man sila magkaayos, susubukan, I'm pretty sure susubukan yan ni VP Sara na kausapin itong si PBBM. Kung hindi man sila magkaayos, then that's it. Okay? Move forward sa tunay nating problema sa Pilipinas. Okay? So ngayon, dahil dito sa mga pangyayari, dahil dito sa mga bagong statement ni F. Eliza, at ngayon naman nag-response itong si VP Sara, maraming nagmamagaling. Maraming nagmamagaling isa na ditong nagmamagaling. Alam nyo ba kung sino? Itong si Barry Gutierrez. Parelevant ang puta. Parelevant. Alam nyo ba kung bakit? Kasi sabi niya, si VP Sara raw, posibleng matanggal bilang gabinete dahil dito sa away nila ni F. Eliza. Ngayon, sabi ko, ikaw Barry Gutierrez, ikaw ba si PBBM? Ikaw ba ang Pangulo ng Pilipinas? Na makapagsabi ka ng ganyan? Hintay ka lang, relax ka. Sa bagay, you are free to interpret the situation, pero wala sa hulog at sablay. Alam niyo, papatunayan ko sa inyo bakit sablay. Unang-una, Barry Gutierrez, di ko lang alam kung ikaw ba'y abogado. Ikaw ba'y abogado? Kasi dito sa linagay ng balita, wala namang attorney Barry Gutierrez dito. Barry Gutierrez lang ang nilalagay ng UNTV. Sa tingin ko, mali ka dito. Alam niyo ba kung bakit? Remember Barry Gutierrez na itong si First Lady Liza Araneta Marcos, nakaupo siya dyan sa Malacanang dahil ang asawa niya yung presidente. Meaning to say, hindi siya ang binoto ng taong bayan, Barry Gutierrez. Ang binoto ng taong bayan, si PBBM. Okay? Nanalo bilang presidente. Dahil binoto rin namin. Nabudol kami, binoto namin si PBBM dahil kay VP Sara. Okay? So Barry Gutierrez, kung sabi mo matanggal sa gabinete si VP Sara, kung tatanggalin man ito kay Bongbong Marcos, mapapahiya itong si PBBM dito. Kasi bago mo tatanggalin ang isang gabinete, especially itong si VP Sara sa Department of Education, check first the background kung ano ang nagawa ni VP Sara sa Department of Education. Sabihin natin, may nagawa ba si VP Sara sa Department of Education? Yan ang mga tanong ng mga tanso. Bakit ba nag-number 1 itong si VP Sara in all categories sa survey? Bakit sa lahat ng ahensya ng gobyerno ang Department of Education ang nangunguna sa survey? Pinaka-successful na ahensya ng gobyerno ngayon, Department of Education.
I think followed by DSWD, di ko lang maalaman. Basta kay binalita ito the other month, okay? So, ikaw Barry Gutierrez, nasabi mo na posibleng matanggal dahil sa hidwaan ng dalawa. Hindi ka ba mahiya? Ha? Number 1 sa survey, minamahal ng taong bayan, tapos tatanggalin bilang tatanggalin sa gabinete dahil lang sa pamumulitika? Di ba nakakahiya yan? Nakakahiya yan sa taong bayan. Binoto siya ng taong bayan. Pagkatapos ng binoto, number 1 pa rin siya sa survey. Ha? Number 1 siya sa survey dahil maganda ang mga nagawa niya sa Department of Education kahit na kinuna na siya ng budget doon sa kanyang confidential funds. Lahat na lang trabaho ng trabaho itong si VP Sara tapos tanggalin yun ng ganyan dahil lang sa alitan o hidwaan ng si Liza at itong si VP Sara. Ang dapat tanggalin dyan si F. Eliza. Para sa akin na umuwi ka na lang F. Eliza kasi pwede ang bansang Pilipinas mabuhay lang kapag walang First Lady. Pero mahirap if walang Vice President. Sa analysis ko nga nagsiselos ka lang kay VP Sara di ba? So sablay yung analysis mo, Barry Gutierrez. Sige, you have the freedom to express, freedom to analyze, pero sabihin ko sa inyo, sablay yung mga analysis mo. Ito ha. Sige, let us say, let's give the benefit of the doubt. Tanggalin ni PBBM si VP Sara bilang isa sa kanyang mga gabinete. Halatang halata na meron pa namang haka-haka na itong si F. Eliza ay siya ay kontrolado niya itong si PBBM. Kung siya ay matanggal, halata na talaga. Na ipinatanggal siya. Kasi yung relasyon ni VP Sara at ni PBBM, okay man. Wala bang problema, magtawanan pa nga sila. Di ba? So obvious na yan. Kapag matanggal ito ha, posible, sige, kung posibleng matanggal siya, wala na sa hulog yan. Natanggal lang siya dahil sa hidwaan. Ang tamang pagtanggal, yung tatanggalin ka kasi you're not effective sa imong trabaho. Tatanggalin ka because you are not an effective cabinet member. You are not an effective Department of Secretary. Yun ang dapat tanggalin. Kung may nagawa si VP Sara na corruption o pagkakamali sa DepEd na malaking pagkakamali, yun. Katanggap-tanggap na matanggal si VP Sara doon. Pero ang isang namamayagpag na nangunguna sa survey, kahit in all categories, number 1 si VP Sara, tapos tatanggalin mo, wala ka sa hulog. Pamumulitika na yan. Okay? So ito, yung balita play. Maaari umanong maging mitya ng pagtatanggal sa gabinete ni Vice President Sara Duterte ang hindi pagkakaunawaan nila ngayon ni First Lady Liza Marcos Araneta. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong nagdaang administrasyon. Sa isang ex-post, sinabi ni Barry Gutierrez na bagamat hindi bumibitaw si VP Sara sa kanyang posisyon, hindi malayong mangyari na alisin ito dahil sa... Alam mo, Barry Gutierrez, sabi mo dyan na believe ka kay VP Sara dahil hindi ito nagbitiw bilang kabinete. Believe ka sa kanya. Kung si VP Sara ay bibitiw bilang cabinet member, insulto ito kay PBBM. Ayaw niyang mainsulto si PBBM. Inappoint siya ni PBBM, ipaglaban niya yan. Maghintay ka lang, Barry Gutierrez, na si PBBM mismo ang magtanggal kay VP Sara bilang DepEd Secretary. Okay? Pero kung ikaw, PBBM, kung tatanggalin mo si VP Sara,
mahiya-hiya ka naman, itatanggalin mo yan. Tinulungan ka ni VP Sara during the campaign. Ang boto mo, isa na kami dyan, mga DDS. Nanalo ka dahil sa amin. So, mahiya-hiya ka naman kung tatanggalin mo. Diba? So, sablay ang itong sinabi ni Barry Gutierrez. Believe ako kay VP Sara dahil hindi nagbibitiw. Alam mo kung anong totoo, Barry Gutierrez? Believe ako sa iyo dahil hanggang ngayon, parelevant ka kahit wala na kayo sa eksena. Wala na. Doon ka magpaliwanag kay Leni Robredo. Ipagtanggol mo si Leni Robredo. Naniniwala pa ba kayo dito kay Barry Gutierrez? Hindi na ako naniniwala dito. Dahil lahat ng mga sinabi niya during the campaign tungkol kay Leni Robredo, hindi na natupad lahat. Sabi niya mananalo raw si VP Sara. Nasaan na yung sinabi mo, Barry Gutierrez, na mananalo si VP mananalo si Leni Robredo? Sabi mo, di ba? Mananalo si Leni Robredo, ganun nito. Meron kang mga analysis before, pero sablay, hindi nagkatotoo yung mga analysis mo. So maniniwala pa ba kami sa inyo? Super hindi. Barry Gutierrez, shut up ka na lang. Wait for 2025 election, ha? Wait ka. Ipaglaban mo pa rin si Leni Robredo para talo pa rin. Nakaharap na sitwasyon. So ayan, punta tayo sa next na topic natin dahil sablay na talaga ang mga haters ni VP Sara. Okay? Pangatlo is itong si binalita ng UNTV, itong si PBBM. Sabi dito, pagpapaigting sa Pilipinas, internet connectivity, prioridad pa rin ni PBBM. Magti 3 years na PBBM. During the campaign, na-mention mo ito. Ngayon, priority mo pa rin, hindi pa rin natupad. As far as I can remember during the campaign, na-interview ka dito tungkol sa mga internet connectivity. Ang grabe. Ang sarap pakinggan yung mga sinasabi mo, Mr. President. Yung technical talaga. Yung mga explanation niya. I remember Boy Abunda yung nag-interview sa kanya. Sinabi niya yung dapat palakasin natin yung internet connection. Ganun, ganyan. Ito yung gagawin natin. Talagang technical yung mga explanation ni PBBM. After 2 years na panunungkulan na presidente, bilang presidente, binalita pa rin pagpapaigting ng internet connectivity sa Pilipinas, prioridad ni PBBM, hindi pa rin natupad. Yan talaga, sorry Mr. President, pero yun talaga ang napansin ko. Puro ka promises, puro ka plano, puro ka target, pero wala. Hindi naman na-turn into reality. Ma'am Nelsky Vlog, good afternoon po. Ayan, yung ating moderator. Puro ka plano, puro ka target, 20 pesos na bigas. Plano, target, pero wala, hindi nangyari. Ngayon naman, sinabi mo ito during the campaign, internet connectivity dapat prioridad mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin natupad. Puro pa pagpapaigting, priority, pero hindi naman natupad. Ay nako, Mr. President. Mabuti ba, Mr. President, hindi ka na magmamayabang. You keep quiet na lang, Mr. President, at magtrabaho ka. Di ba? Ito yung balita na nainis akong nakinig. Prioridad pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos. ito tuloy yung yung reporter. Di ko lang kung sure kung anong pangalan ni Mr. news anchor. Sabi niya, prioridad pa rin. Prioridad pa rin. Prioridad pa rin. Matatapos na lang ang termino mo, PBBM, prioridad pa rin. Hindi pa rin natupad. Prioridad pa rin ni Pangulong Ferdinand. Prioridad pa rin. Next year, prioridad pa rin. 5 years, prioridad pa rin. 6 years, prioridad pa rin. Pagkatapos na hindi na siya presidente, ano sasabihin natin?
Mr. President, yung prioridad mo hindi pa natupad. Ay, nako, tong presidente natin. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Prioridad pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng Digital Philippines at mas mabilis na internet connection sa bansa. Ito namang mga tanso vloggers, nagmamayabang na naman sila dito na grabe yung aming presidente, palakasin yung internet connectivity. Hindi pa naman natupad, pero nagmamayabang na sila. Ginawa nito ang pahayag ng opisyal na ilunsad ang unang bahagi ng National Fiber Backbone Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayan ang plano nila, Yan, yung nasa projector, pinakita. Wow, ang galing ng plano, pero hindi pa rin natupad. Layo ng inisyatibo na makapagtatag layunin. ang pamahalaan ng sariling connectivity infrastructure para sa national at local government units upang maisulong na rin Ayan ang plano nila, Grabe, NGCP, Lawag, Corimao, ayan. NGCP Bantay, NGCP San Esteban, NGCP, lahat, yan nasa drawing nila, Yan ang plano nila. Grabe, puro ang plano. micro, small, medium enterprises o MSMEs, gayon din ang nano enterprises sa digital space. May pa digital space pa sila. It will also have an initial 600 Gbps optical spectrum capacity. Wow! To serve the needs of the government and communities along the way. Wow! Ang galing! It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon. Wow! Lalakas na ang internet connection natin. Wow! Kailan, Mr. President? Ang tanong, kailan yan? 2 national government data centers and 4 BCDA ecozones. Wow! Ang galing! Woo! Sana matupad. Furthermore, it will empower 346 national and local government offices connected to GovNet, boosting their overall operational efficiency and generating more than 145 million pesos in potential savings annually. Wow! Palakpakan! Wow! Ang galing! Ang tanong, matupad ba? Ay nako, Mr. President. Yun lang. Yun ang... Kaya nga ako, nagdadalawang isip ako kung ibabalita ko ba ito. Kasi sabi ko, kung ibabalita ko ito, kung ipagmayabang ko ito na yung ating presidente gagawa ng internet connectivity na prioridad pa lang, palakasin, hindi pa naman nangyari, di ba? So useless kung magbabalita kami dito, Mr. President. Pinagmamayabang mo na ganon, malakas, malaki ang perang masave, ganon, may paganyan-ganyan ka pa, pero hindi pa natupad. Dati si former President Duterte hindi ganyan. Ipinakita yung mga nagawa, di ba? Yung mga pabahay ni Duterte. Hindi ko nga alam na nagplano si Duterte ng mga pabahay, pero nasashock na lang ako dahil nag-inaugurate na. Kasi si former President Duterte namin noon, friends to all kasi, enemies to none. Ibig sabihin, lahat ng mga bansa kaibigan. Especially itong China, kinaibigan ni Duterte. To the point na nakapanghiram tayo ng pera sa China at nabayaran na, kaya natutuloy yung mga proyekto ni Duterte. Sabihin yung nangungutang si Duterte dati, pero natural yan as a president, nangungutang. Saan ka ba makakita ng presidenteng hindi nangutang? Nangutang naman lahat pero ngayon, nangutang tayo. Pero saan na yung mga proyekto natin? Di ba? Ma'am Villamor, present itong ating moderator na si Ma'am Villamor. Maraming salamat po. So, sabi mo, prioridad, pangako dito, pangako doon. Sana naman, Mr. President, boses kami ng taong bayan, bilang isang vlogger. Tuparin mo naman, Mr. President.
Yung pabahay mo nga, yung pabahay projects na sabi mo 1 million per year, hindi mo nga natupad eh. Diba? Masarap pakinggan yung mga sinasabi mo, Mr. President, pero hindi natupad.